Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. Wala na akong intro-intro. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. At kung nahihirapan pa rin ho kayo mag-subscribe, schedule lang ho yung QR code na yan. Kayo na ho pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Hayon na nga mga kababayan, nakikita nyo naman ho kung sinong gagawin natin na reaction video dito sa video na to. Si Vice President Sara Duterte, ambush interview niya at itong si Atty. Vic Rodriguez. Palakpakan ho muna natin yung mga mahuhusay na sagot nitong si Vice President Sara Duterte sa budget deliberation ng OVP kanina dyan sa Committee on Appropriations sa House of Representatives. Palakpakan! Bang klase talaga tong si VP Sara Duterte. Kaya ako talagang pagka nakikita ko tong si VP, sumasaya yung puso ko di ba? Kahit na bad trip ng araw ko, pagka nakita ko tong alin na to, hindi ko pa malaman kung bakit ang saya-saya ng pakiramdam ko, no? Ano siya, yung tipong, si Vice President yan, nasusunod na presidente yan. Yung dugong nananalaytay dyan, dugo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung moral compass niyan, parang kay Tatay Digong. Kaya sigurado tayo, pagka siya na naging presidente, nasa tamang kamay ang sambayan ng Pilipino. Pakinggan, unahin na muna natin to si VP Attorney. After ni VP, papasadahan natin yung ano muna yan, yung mga punto de vista kaugnay sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Pero dito sa video na to, marami hong tinaasan ng kilay si VP dito, kaya ito kung uunahin natin. Mabilisan lang naman to. Ilang minuto lang, tapos rekta ho tayo sa tinig maisog. Isa ho sa mga mga pinapakinggan ng mga OFW, mga kababayan natin sa Pilipinas, itong si Atty. Vic Rodriguez. Kaya naman, lalo na ngayong mga panahon na to, dapat ho talaga na mapasadahan kung ano man ang mga punto de vista at mababahagi niya sa ating mga kababayan. Ito si VP Sara. Yes, ma'am. Opo. It was actually for last Friday. Ready na kami last Friday para pumunta dito. But the budget sponsor decided to defer it until Tuesday morning. So ngayon yun. Ang present ng budget ng Office of the Vice President at pag-defend ng approved sa DBM under the National Expenditure Program. Just like last time, ma'am, kayo lang din ang mag-isang humarap kayo sa budget hearing ko ng OVP. Oh yes, oo. Nag-usap kami ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and syempre lahat ay apprehensive pa sa nangyari noon sa mga personnel. Nangyari noong committee hearing sa House of Representatives sa mga personnel ng Office of the Vice President na ang daming kinabahan, ang daming nagka-anxiety, ang daming nagkasakit. So sinabi ko sa kanila na it is best kung ako na lang yung aharap sa budget hearing ng Office of the Vice President. Next question, Marian. VP, yung 7.4 million pesos po na binanggit nyo, security personnel po, na public funds po ba galing? Yes. Oo. Napakaklaro na, na wala akong ginamit para sa akin, para sa Vice President, na pera ng gobyerno para sa mga biyahe ko overseas. Ang merong charge sa Office of the Vice President ay yung security at decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. At yung pangalawa ay yung sa Office of the President, Office of the Vice President personnel na sumasama kapag meron akong events at activities for the Office of the Vice President. Ma'am, you were given an option earlier kung pwede niyo uwiv ang yung parliamentary immunity, but you opted to answer the questions anyway. Why po? Yes, oo. Ano nga ba yun? Meron silang tradisyon. According to the House of Representatives, meron silang tradisyon na hindi na nag-hearing ang budget ng Office of the President at Office of the Vice President. Pero kanina tinatanong ako kung i-waive ko ba yung tradisyon na yon nila, the privilege. Yes. And sinabi ko na i-waive ko yung privilege na wala nang tanong sa budget ng
Office of the Vice President. Ma'am? Last two questions, Red. Ma'am, were you expecting yung mga confidential fund questions and yung mga questions about your travel doon sa mga lawmakers na galing sa Makabayan Block? Were you expecting it already? Yes, oo. Madami kaming mga in-expect na mga tanong, pero dalawa lang yung nilabas nila, no? Yung tanong sa confidential funds na sinabi ng defense lawyers na huwag sagutin kasi meron silang defense strategy na hindi dapat nalaman. Ma'am, pero yun nga ma'am, you expected po ma'am na parang dalawa lang yung Makabayan, pero yung minority po ma'am had to offer your privilege, parang nirespect nila na hindi na sila magtatanong. So ano po reaction po niyo na yung almost all of the minority block po ma'am, hindi na rin po nagtanong aside mo ng Makabayan? Hindi ko naintindihan yung tanong, sorry. Pakiulit. Kasi po ma'am, kasi na parang minade na rin po ng minority, hindi na po nagtanong yung almost lahat ng minority, members ng minority sa inyo. Of course, majority expected na hindi na magtatanong. Yung minority di po nagtanong sa inyo, ma'am. So, ano po yung reaction po niyo na parang dalawa lang sa minority, yung Makabayan Block lang nagtanong and hindi lahat yung ng minority members, ma'am? Wala akong feelings or reaction sa doon. Ma'am, why do you Last- think the House last question. Appropriations Panel extended parliamentary courtesy to you this year? This time. Because last year nga po, medyo nagkaroon ng intense scrutiny over alleged secret fund business mo. Why do you think? Hindi ko alam. You have to ask the House of Representatives kung anong iniisip nila. Ma'am, Pero kanina you may- mentioned that you were Last not question to. answering kasi Minsan lang tayo nagaganito. subject of an impeachment trial. Ma'am, are you still expecting na Nag-e-enjoy si VP sa madalang lang naman pala magpa-interview. Sige na, hayaan mo na sila. Ito talaga si Sir O. Nag-e-enjoy pa si VP. matutuloy siya or are you still preparing your defense? Oh yes, kasi kung hindi man yan matuloy ngayon, 2025, I'm sure mag-file yan 2026, mag-file yan 2027, or even siguro 2028, right before the presidential elections. So, this is all about the presidential elections of 2028. How do you react to criticisms about your travel expenses when you don't bring home po travel investment pledges? Oh, I'm sorry, again, wala akong kinuhang pera ng gobyerno sa mga biyahe ko abroad. Okay. Ma'am, babalik kayo sa plenary deliberations? Babalik po kayo sa plenary deliberations? So, support po ba kayo kay Kong Jose Alvarez sa plenary deliberations ng budget niyo? Ay, pinag-iisipan ko kasi naaawa ako sa kanya eh. Naawa ako kasi he's already 81 years old and kanina, nasistress na siya. Kaya pinapatawa ko. Malingog, ma'am, kamusta po? Tingnan natin kung kung nandyan pa yung awa ko sa kanya by the time na schedule na ng plenary. Ma'am, si PR, Ayan. ito kanina, ma'am, binabanatan ka or medyo mas mabait sila sa'yo this time. Kasi yung word kanina ka nag-react sa Banat yun. Banat talaga yun. Maganda lang magsalita. Magaling lang magsalita yung dalawang nagtatanong. Hindi sila tulad nung dati na ano bang description ng paano yung mga Barumbado It mo, was just, barumbado. more tame this time. Oo, kasi 'di ba? Hindi naman sila nagtatanong about sa budget eh. Nagtatanong sila about sa confidential funds at sa travel. Eh sinabi ko na nga wala naman akong kinuhang pera ng gobyerno para bumili ng ticket, humingi para sa hotel, para sa representation per dime. Wala naman akong kinuha sa gobyerno. Ma'am, were you expecting an atmosphere a while ago na gano'n na magiging scenario or you prepared for a more intense sagutan sana kung sakali? Were you surprised na gano'n lang kanina? Far from the last time you were Hindi lang yun naging intense kasi hindi ako bumanat. Last time kasi, bumabanat ako kaya naging intense siya. So kanina, naisip ko, pamanatan ko ba ito sila o hindi? Why, ma'am? Ba't nga po ba? Naaawa ako kay Congressman Pepito Alvarez kasi he's 81 years old and I do not think that he can handle the stress of an intense and heated budget hearing.
Marian. Kamusta po? Tumawag siya last Friday. Monday ngayon. Hindi siya tumawag It's Tuesday kahapon. now, ma'am. Last Friday siya tumawag. He's okay. Paano okay? Can you elaborate ba? He's okay. Nag-usap kami about politics. Nag-usap kami about flood control. Nag-usap kami about love life niya. So updated po siya sa mga nangyayari ngayon, like nabanggit niyo nga po flood control issue. Ano pong nasasabi niya? Kasi bawal ako mag-discuss ng kung anong pinag-uusapan doon sa loob eh. So hindi ko masabi kung anong sinasabi niya. Okay, next question. Any more? Pero nakababahala kasi parang ang sinasabi kasi ni Attorney Bonfan, he's unfit now. That's why we kept on asking how is really the former president kasi di ba parang kaya po na-defer ang kanyang supposed confirmation of charges because of his health and medical condition. Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So, antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. And I'm sure maglalabasan yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Okay. Ma'am, were you able Do you think Solas. Marian. he is well, ma'am? He is fit to stand trial? Ay, naku, hindi ako expert sa kung ano dapat ang kapasidad ng isang witness or ng isang accused. Pero ma'am, sa conversation niyo, sharp pa rin po bang mag-ano po sa pag-isip mo si former president? Sige, antayin na lang siguro natin no yung hearing sa competency kung meron man. I'm sure masasabi ng mga experts kung ano yung nakikita nila. Ma'am, were you Next able question. to see former Vice President Robredo when you visited Naga po? Did you have the chance? Kasi ganito yun. Noong nagkita kami ni Vice President Robredo sa bahay niya, alala nyo, hindi naman odd yun. Hindi odd yun sa akin kasi binibisita ko talaga yung mga former vice presidents. Nag-courtesy call ako sa kanila, nagpapakilala ako. Sinasabi ko kung ano nangyayari sa opisina, ano yung projects ngayon, mga ganon, updates. At dahil doon, binanatan si Vice President Leni Robredo ng mga kasama niya, mga yellow, mga pink, particularly ni Senator Trillanes. At hindi ko kasi gusto yung nagaganon yung isang former vice president. Being a vice president, ayoko yung ginaganon ang mga former vice president. So, for this visit sa Naga City, nagdesisyon ako na huwag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao about former Vice President Leni Robredo. Haji. Usap po kayo. Usap kayo. Hindi man, wala kaming numbers sa isa't isa. Haji. Apo. Ma'am, Madam Vice President, magandang tanghali po. Baka lang po aware po kayo sa recent moves po ni Cavite Representative Kiko Barzaga sa House. Parang china-challenge niya po kasi yung leadership ni House Speaker Martin Romualdez ba? Oh, dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita nyo naman yung budget 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Dahil hindi mamatay-matay yung issue ng ouster attempt dito sa Kamara, kayo po may personal po ba kayong bet for the speakership? Wala, hindi ako, masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. Other matters, ma'am, baka meron din po kayong comment din sa independent commission po ng Pangulong composition. Baka may any comment kayo, ma'am? Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission o ng kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan
Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, Presidente ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din yung budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. So, Alam ni Marcos Jr. anong pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila, dami dyan, may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat to, ma'am. Alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too little too late na po ba yung ginawa ni BBM? And of course, dapat po ba talagang kasuhan na si Speaker and si Sandy ko sa mga ginawa nila? Actually, hindi na nga siya too little too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Ma'am, kaso, the Speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. Ay, ma'am. I mean yung bribery po, kasi na-mention niyo yung alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. At naging campaign manager lang naman siya by default eh kasi siya yung president ng partido ng Lakas. Ma'am, yung ubo-ubo Any more questions? po sa Senate, ma'am. Senate po, ma'am. Sa Senate. Ano naman? Hindi naman tapos yan. Meron na namang Senate. Sinabi niya ni SP kahapon, napaka na lang daw ito ng minority. Kaya medyo napikong si Senator Bato. Nagkaroon ulit ng heated argument yesterday. Hindi ko rin sinusundan kung anong nangyayari sa Senate. Pero nandun ako bukas, sabihan niyo yung mga kaibigan niya sa Senate. Hindi for budgeteering. Meron lang akong bibisitahin na senador. Sino po, ma'am? Ay, hindi ko pala banggitin yun kasi baka tumagal ako doon. Mamadali ako. May isa lang. Si Senator Amy? Amy, ma'am. Hindi. Yung si Senator Amy. Senator Amy, katext ko yan araw-araw. Senator Robin. Hindi si Senator Robin. Magkikita kami sa rally sa Japan. May rally kami doon. Ay, tuloy yun, ma'am, yung 20 at 21 po. Alright, sa bago na tuloy kayo. Thank you. Ayos. Nasa Japan pala. Sino ba lahat na pupunta sa Japan sa sa 21? Parang wala tayong balita dyan ah. Teka nga. Makapagtanong-tanong. Sino yung mga pupunta sa Japan? Hindi ko tayo pupunta sa Japan ha. Baka kala ng mga kababayan natin. Hindi ko tayo pupunta sa Japan. Japan, mahal-mahal dyan. Dito tayo kay Atty. Vic. Atty. Vic mapupunta sa Japan. Liliwanag ko anong ibig sabihin
ng bawal ang neutral. Yan. At siyempre, ang usapin pa rin natin ay itong napakalalang problema ng flood control funds anomaly at itong flood control projects or flood mitigation projects anomaly. Tutuwid lang ho natin. Marami na ho kasing this scandal, siyempre para hindi sila ang tamaan. Hindi po si Bongbong Marcos o si Pangulong Marcos ang nagbunyag at dapat ikredito sa pagputok nitong maanumalyang flood control projects. Hindi po siya ang dapat tingalain ng sambayan ng Pilipino dahil kagaya po ng ating pagla-live in the past, sabi ko na po ito at sasabihin ko ulit, kung meron man pong most guilty, si Bongbong Marcos po iyon. Bakit? Tuwing pumipirma po siya ng ating taunang budget, nalalaman niya yung kanyang ginagawa. That is a fair and fundamental and basic assumption and fair presumption that we should all give him, that we should all credit him, na alam niya yung kanyang pinipirmahan. Ngayon, kung hindi niya alam kung ano linalaman ng kanyang pinipirmahan, yung panukalang budget taon-taon, budget ng 2023, budget ng 2024, at budget ng 25. Kung sasabihin niya hindi ko nalalaman ang laman niyan, malaki ho talaga ang problema natin. Kaya dito sa ating usapin, bawal ang neutral. Bakit ho? Ultimo ang Pangulo ng South Korea, si Pangulong Lee Jae-myung, Pangulo ho ng Korea ito wala po itong pakialam sa local politics sa ating bansa. Ang kanya, binabantayan lang niya yung kanilang integridad ng kanilang mga pautang. Ano ho ginawa ng Pangulo ng South Korea? Para lang po baliktanaw tayo, bakit bawal ang neutral? Kinansela po ng Pangulo mismo ng South Korea yung 28.7 billion pesos loan ng Pilipinas sa kanila, sa Korean Export-Import Bank. Ito po ay dinenay basta-basta lamang ng Department of Finance. Pero kagaya po ng aking sinabi dito sa ating pahina, dito po bawal ang fake news So we endeavor, salamat sa ating mga volunteer researcher and research team, binibigyan po tayo ng mga materials. Kagaya po nito. Ito po, kaya ko laging ginagamit ang Inquirer News, yung online po nila. Kanila po ito sa pamilya Romualdez po ito Para po hindi nila maitanggi at hindi nila sabing fake news. Ito po yan papakita lang ho natin. South Korea stops 28.7 billion Philippine loan citing risk of corruption. Pero yun po, yung sinabing citing risk of corruption, yan po, inispin na po yan, pinalabnaw na po yan. Dahil ang totoo pong sinabi ng Pangulo ng South Korea, kaya niya tinigil yung 28.7 billion peso loan dito sa Pilipinas due to massive corruption at looting of public funds. Massive corruption at looting of public funds. Ano po ang ito po ito international po ito. Para lang po makita din ninyo dahil mahalaga na yung ating pong pinag-uusapan dito ay may basihan dahil nga dito sa ating pahina sinisikap nating iangat ang antas ng pampublikong diskurso. Lahat po ng mga nananangali, magandang tanghali po sa inyo, yung ating mga kasama, sa hanay po ng mga manggagawa, yung mga professionals, yung mga doctors, yung nurses, na nadagit din po dyan sa pondo ng PhilHealth. Kasali po kayo sa usaping ito. So dito makikita nyo, si President Lee Jae-myung, malinaw po yan, President Lee Jae-myung orders immediate halt of Philippine project amid corruption concerns. Yan po yung pahayag. Dinanay po ito ng
gobyerno ng Pilipinas through the Department of Finance. No? Pero siyempre kinakailangan lagi tayong may basihan para naman po hindi ito he said, she said. Ito po yung isang prueba na may utang tayo eh. Tingnan niyo po yung ilalim. Di ba? Again, mahirap namang sabihin nagsisinungaling ang sinungaling dito ay ang Pangulo ng Korea. Hindi po pwedeng magsinungaling ang Pangulo ng Korea sapagkat wala po siyang pakialam sa local politics natin. And to be fair to him, hindi siya fan ni Bongbong Marcos. Hindi rin naman siya fan ni Vice President Inday Sara. Ang kanya, talagang kinansila lang niya. Pero hindi pwedeng sabihin hindi po or non-existing po yung loan na yan. No? Bakit natin sinasabing bawal ang neutral? Bumalik na po tayo sa yung tag na sick man of Asia. Napag-iwanan na po tayo dahil nga po sa labis-labis, hitik, siksik, liglig, umaapaw, talamak ang korupsyon na nagaganap sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Trilyong piso na po ang nakataya rito eh. At mamaya tatalakayin din ho natin yan. At kinakailangan po, last week pa ho ay naglabas na ng pahayag ng suporta ang hakbang ng maisog sa lahat ng nananawagan para sa isang payapa at naayon sa batas na kilos protesta. Malinaw po yan ha. Pahayag ng suporta na po ang pahayag ng suporta naglabas na po ang hakbang na maisog. We do not look at any political or religious color, belief, creed, or affiliation of any group or groups asking the people to go out. Simula pa po last week, ngayon po may mga nakatipon-tipon din dyan sa labas po ng batasan. Hindi po namin tinitingnan kung ano po yung kulay ninyo. Ito po isa lang ang kulay natin. Yung watawat ng Republika ng Pilipinas. Ang kalaban po natin dito ay korupsyon. Para po Tama ho yung sinasabi na yan itong si Atty. Vic. No? Sa mga susunod na araw, sa mga gaganaping malawakang pagkilos, para nga dito sa lumalalang korupsyon na to sa ating bansa, dapat po talaga wala ho tayong titingnan na kulay. Wala ho tayong titingnan na affiliation. Ito kay Duterte to, ito ganyan. Kaya kami naman mga Duterte supporter. Ano po panawagan namin? Maging presidente si Sara? Hindi naman yun. Di ba walang ganon? Ang gusto lang namin, mailagay sa tamang direksyon ng Pilipinas. Kahit sino maging leader, wala ho tayong problema dyan. Real talk lang ha. Ito lang, ito. Ako, pwede akong magsalita para sa sarili ko. Yung iba mga DDS, hindi ko alam. Ang atin lang, kahit sino pang maupo sa pamahalaan, as long na nasa tamang direksyon ng ating bansa, wala ko tayong problema dyan. Ngayon, kung meron mang iilan dyan na nanawagan na ibagsak ang pamahalaan o kung ano pa man, meron ho tayong problema dyan. Pero tayo dito sa PH Update, at alam ko, 10 ng ating mga kasama dito, sigurado ho tayo na ang panawagan lang ho nila, mailagay sa tama ang ating pamahalaan. Yun lang naman ho talaga. Proteksyonan natin ang ating mga kabataan at yung darating pang henerasyon. We want to give our youth, whether kamag-anak natin o hindi natin kakilala, yung kabataang Pilipino, ang nais po nating lahat ay mabigyan ng disenteng buhay. Disenteng buhay. Hindi marangya, hindi mayaman. Yung practical na lang tayo dahil laganap po ang korupsyon. At least in their lifetime, yung ating mga kabataan, mabigyan natin ng disenteng buhay at kinabukasang punong-puno ng dignidad. Dignidad bilang Pilipino. Yan po yung ating panawagan, yan po yung ating pagpapahayag ng suporta sa mga naganap at magaganap pang payapa. Ulitin ko mapayapa at naayon sa batas at sa ating saligang batas na kilos protesta o pagkilos. After all, it is enshrined in our Bill of Rights the right of every Filipino to express their indignation, their opposition to the many wrongdoings of the government peacefully. Yung right to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Nakaukit
nakasulat, may garansya, yan po ay sa ilalim ng Bill of Rights natin, Article 3 ng ating saligang batas. Public embarrassment na po yung nagaganap. Ultimo po ang isang sovereign state, ang South Korea, kinansila yung 28.7 billion pesos loan ng Pilipinas. Para po yun sa isang magandang proyekto sana. At ulitin ko, mismo po ang Pangulo ng Korea ang nagsabi due to massive corruption. Hindi po linagyan ng sinabing corruption lang. Massive corruption at looting of public funds. And having said that, I encourage lahat ng Pilipino, yung mga pabor sa kasalukuyang pagnanakaw na nagaganap sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos, sa ilalim ng pamumuno ng House of Representatives Speaker Martin Romualdez, sa ilalim ng pamumuno ng dating chairman ng Committee on Appropriation na si Saldico, at yung mga kasalukuyang namumuno ngayon sa mababang kapulungan, total lagi po nilang binibida at ginayabang yan eh. Nasa kanila raw po yung power of the purse. Power of the purse. Ang pinag-uusapan pong purse dyan ay yung purse or pera na naming mga Pilipino. Hindi po yung power to empower your purse at the expense of the purse of the Filipino people. Yung mga sang-ayon po na magpatuloy ang talamak, lantaran, gahamang, kurakutan at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. Administration, Martin Romualdez, Saldico Triumvirate. Lumabas din ho kayo at mag-rally. Bawal nga po kasi ang neutral eh. Tumungo kayo sa Malacanang, magpahayag kayo ng suporta, nakaw pamor. Dapat yan nasigaw ninyo eh. O kaya doon sa labas po ng batasan, pwede rin kayo lumabas doon, magkilos protesta kayo in support of corruption. Pero lahat po ng sukang-suka na sa nangyayari, trilyong piso na po ang nakawan. Lumabas po kayo kung nasan man po merong malapit na payapa at naayon sa batas at sa ating saligang batas na pagkilos o kilos protesta. Magpahayag po kayo ng inyong saloobin. Sumali po kayo ng rally. Maging maingat lang ha, kasi may mga nananawagang iba na sumama pero hindi ko po kilala kung sino yung grupong yan eh. Maging mapili lamang, maging maingat lamang, magmasid, piliin ho ninyo yung tamang grupong sasamahan. Speaking of, kung ang hakbang ng maisog ho ay nagpalabas na ng pahayag ng pagsuporta last week, yung ginanap na rally noong September 12, noong September 13, at kahapon ho ay may nagtipon-tipon sa labas ng batasan, and I think until now ay mayroon. Yung mga nandiyan po sa paligid ng batasan, alam mo ninyo, ituwid lang natin kasi yung iba ang impression ho nila, hindi naman ako apektado dyan, hindi naman ako taxpayer. No? Lalo na yung mga kapatid natin na hindi naman ho nagfa-file dahil tingin nila hindi naman po sila mayaman o hindi naman sila saklaw ng kung anumang buwis na dapat bayaran. Hindi po. Ganito po yan. Lahat po tayo ay taxpayer. Mayaman, mahirap, yung driver ng Grab, driver ng Joyride, driver ng Jeep, driver ng Pajak, driver ng tricycle, huwag po ninyong tingnang maliit ang inyong sarili. Lahat po kayo ay ninanakawan ng mga tiwali sa gobyerno. Kayo po lahat ay taxpayers. Meron po kayong ambag o contribution sa ating lipunan. Sa paanong pamamaraan, baka nagugulat kayo. Yung mga kasama natin na nagtitinda lamang po ng sigarilyo, wala pong nakakahiya doon. Yung nasa EDSA po, pagka-traffic at araw-araw naman ay traffic, na nagtitinda ng turon, ng maruya, ng tubig, ng mani, ng balot, kahit sa C5 o kung saan man pag may traffic. Huwag po ninyong tingnan na hindi po kayo ninanakawan ng Marcos Jr. Administration. Bakit kanyo? Every time you buy something, tuwing bibili po kayo sa palengke, sa sari-sari store, sa convenience store, may kaakibat po iyan na buwis, yung VAT. Whether e-VAT or VAT. Yung value added, may buwis po yan. Kahit anong bili ninyo.
Meron po yan. Pag bumili kayo, inputted na po yan sa grocery, sa convenience Automatic store. na. So yun po yung contribution ninyo. Hagip po kayo ng buwis. Lahat po tayo ay nagbabayad ng buwis. Lalo na yung ating mga kababayang overseas Filipino workers and Filipino migrants. Yung mga nagpapadala ng tulong at ayuda sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. I urge all of you to encourage your family members, lahat ng hindi pabor sa nangyayari, lumabas po kayo. Ulitin ko bawal ang neutral, yun po ang ating titulo. Yun po yung ating pamagat ngayong hapon. Kinakailangan po tayo magtulong-tulong. Ito po ay problemang napakalaki, hindi po kayang tugunan ito ng isang grupo na mananawagan o dalawang grupo na mananawagan. Ang dapat nga pong nangunguna at manguna sa mga payapa at naayon sa batas sa pagkilos na ito ay ang Ayan na, mapayapa at naaayon sa batas. Okay, malinaw ho yun mga kababayan. Yung mga ibang rally sa iba't ibang bahagi ng mundo, dyan din ho sila nag-umpisa. Wala tayong dito. Gusto natin mapayapa. Peace-loving citizen ho tayo dito ng Pilipinas. Ayaw ho natin ng kaguluhan, ika nga. Gusto natin mairaos lahat ng na yan. Pero kaisa ho tayo ng mga yan. Kaya yung mga dilawan, wala ho tayo naman ho kasi ika nga malawak akong pangunawa ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Hindi naman ho tayo utak talyanista, utak dilawan, pinklawan dyan na pagka-kontra, pagkakalaban, kahit na anong gawin mo, walang matinong ginagawa sa kanila yung mga kalaban. Tayo, kahit dilawan yan, nagrarally na yan, as long na ang pinananawagan, transparency, accountability, anti-corruption, di ba? Yung magkaroon na tayo ng totoong pag-audit sa kabanang sambayan ng Pilipino, kahit anong kulay pa yan, kahit anong pa yan, saang sektor man galing yan, wag lang sa mga makakaliwa, ibang usapan yon. Yung mga makakaliwa, mga siraulo yan, wag ko kayo sumama sa mga yan. Diba? Mga oportunista yan. Gagamitin nila yung mga tao para ma-advance yung kanilang mga ideolohiya. Yan yung kanila. Ang gusto lang nila masira ang pamahalaan at sila ang umupo. Yan mga nasa nila yan, nasa charter ng mga makakaliwa yan, di ba? Nung hindi na nila alam nila hindi nila kayang talunin ng pamahalaan, sumali sila sa pamahalaan. Nandyan yung mga bayan, kabataan, nandyan ho sila. Kumbaga, if we can't beat them, join them. Tapos from the inside, wawasakin natin pamahalaan. Tingnan nyo. Diba, nung panahon ni Tatay Digong, kahit anong progresyo pa, wala naman silang pakialam. Pero ngayon, pera-pera din naman kasi yung mga yan. Wala naman mga prinsipyo at paninindigan yung mga yan. Kaya tayo dito, kung kahit anong kulay pa yan, mapapinglawan, dilawan, mga loyalista, as long na kayo ay nananawagan para sa kabutihan ng sambayanan, yung mawala ang korupsyon, di ba? Mawala ang katiwalian, pagnanakaw sa pamahalaan, kaisa nyo ho dyan ang ating mga kababayan. Kaisa nyo ho mga OFW, kaisa nyo ho yung mga vlogger. Sigurado magkakaisa ho tayo dito. Kahit, kung for example, sa rally, napasama tayo dyan. Kahit katabi ko pa pinglawan, wala akong problema dyan. Kahit katabi ko pa dilawan, wala akong problema dyan. As long na iisa lang ang panawagan natin, magkaroon ng accountability. Managot yung mga magnanakaw sa pamahalaan. Yun lang ho ang atin dito. Ngayon, pagdating sa in confidential front ni VP Sara, kasi yun na susunod na argumento doon. Paano yung kay VP Sara? Walang problema to. Kaya nga meron ng kaso sa ombudsman, di ba? Meron ng pananagutan at sinasagot yon nitong si VP Sara. Sinasagot niya kung sakaling matuloy yung impeachment sa 2026, sasagutin niya yan. Ang tanong, itong kay Zaldico, kay Martin Romualdez, yung mga nabanggit na congressman, sinasagot ba nila? Meron ba silang asuntong kinaharap sa ombudsman, sa Korte Suprema, o kung saan pa man? Wala ho mga kababayan. Kaya tayo dito, panawagan natin accountability. Yung kay VP Sara, huwag yun lang isali yan kasi may kaso na yun. Dire-diretso. Mamayang Pilipino. Walang bandera ng mga political parties. Bawal ang EPAL. Yung mga cause-oriented, bawal ang EPAL. Ang dalin po ninyo, ako po'y nananawagan, lahat po nang lalabas sa September 21. Ang dalin po ninyong watawat ay watawat ng Republika. Yan po ang dalin ninyo. Yan po ang iwagayway ninyo. Ang watawat ng Republika ng Pilipinas. Ipakita natin na hindi pa po huli at meron pang pag-asa dito sa ating bansa.
na hindi natin pahihintulutan ang mga napakatalamak na korupsyong ito na magpatuloy. Kinakailangan po tayong lahat ay lumabas. Bakit kanyo? Tama po si Senador Marcoleta nung pinahayag niya. Matagal ko na pong sinasabi, shocking na po nung panahon ni Janet Lim Napoles na ninanakaw 10 billion pesos at itinatago doon sa PDAF, sa soft projects, sa fertilizer scam, sa lahat. Tama po yung naging pahayag niya ni Senador Dante Marcoleta. Naging amateur, small time si Janet Napoles. Bakit? Daang bilyon na po ito Trilyong piso na po ang nakawan. Dumating na po tayo sa sukdulan. Dumating na po tayo sa nuknukan ng korupsyon. Kinakailangan po tayong kumilos at magpahayag. Bawal ang neutral. Kung kayo'y sukang-suka na, meron pa ang oras, September 21. Dalhin po ninyo ang inyong pamilya sapagkat ito'y isang payapa at naayon sa batas sa pagkilos. Gawin natin itong family event. Standing up for one's country. Yun po ang gawin nating tema. Wala pong watawat. Makikita ninyo yung peke. Magdadala yan ng watawat ng kanilang political group, political party. Huwag po tayong maniniwala doon, maging maingat po. Ang dapat dalhin ng lahat. Wala na akong tinitingnang kulay. Wala nang relihiyon. Isang lahi po tayo. Ang dalhin po natin ay ang watawat ng Republika ng Pilipinas at yun ang buong tapang nating iwagayway. Kailangan na po tayong magtulong-tulong. Sobra-sobra na po ang korupsyon at linoloko po tayo pati sa mga nagaganap na investigasyon. Kaya nga po, hindi ba last week pa ang ating pong hamon sa kasalukuyang liderato ng Senado, give the Filipino people one good reason why Senator Dante Marcoleta should be removed and be replaced as chairman of the Blue Ribbon Committee. Dahil hanggat hindi po nasasagot yan, lalo pong nagsumasabog ang damdamin ng Pilipino. Ang direksyon po, ang dating po, whitewash Hindi para sa pangunahan natin. Whitewash Tinutumbok na po ni Senador Dante Marcoleta yung ulo ng korupsyon. Maaring 3 sila, maaring 2 sila, pero yung isa doon sa mga ulo, hagip na po Si Saldico. Si Saldico, hagip na po Humihigpit na po, sumisikip na At nung tila hindi naaawat, si Senador Dante Marcoleta, pinalitan agad-agad. Habang nagse-session nung last Monday, habang naghi-hearing yung Blue Ribbon, bago po mag-session sa plenaryo ang Senado, habang naghi-hearing po yung Blue Ribbon, inari na po yung liderato ng Senado. Tanggal na po yung naghi-hearing Ganun po kalupit, talagang linalayo nila doon sa center of gravity yung investigation. And it's time that we all stand together regardless of political color, affiliation, creed, or belief. Magsama-sama po tayo. Again, bawal ang neutral. Yung pabor sa korupsyon, lumabas din kayo. Wala namang pumipigil sa inyo. Magtipon-tipon kayo sa Malacanang, doon kayo, magdala kayo ng placard, yes to more corruption or corruption pamor. Kurakot pamor. Kaya dyan, sa mababang kapulungan, maglalagay din kayo ng inyong lugar at entablado, total, nandiyan naman talagang maraming pera, lagay nyo ron, we support corruption. We move for more corruption. Subalit, yung galit po at marami na pong Pilipinong galit. Kahit saan po ako magtungo, lumalapit, Attorney Vic, kailan po lalabas ang hakbang ng maisog? Sabi ko, okay, ang hakbang ng maisog ay nagpahayag ng suporta sa lahat po ng gumawa at gagawa. Uulitin ko ng payapa at naayon sa ating konstitusyon na pagkilos.
upang kondinahin, upang idinunsyo o i-denounce yung nagaganap na talamak, garapalan, na korupsyon at kurakutan sa ilalim ng Marcos administration. Tumungo na po tayo. Ngayong araw na ito ay meron na pong pahayag ng paglabas ang hakbang ng maisog. Ayan. Nanawagan po ako, maisog po ito, hindi po political party ang maisog. Ang maisog is a social movement that has been calling, advocating, and standing for the respect of the Constitution. We're calling for the people to defend the Constitution. As early as the fake People's Initiative they have attempted noong 2024, hindi ba? Ang hakbang ng maisog ay ito na ho ang pahayag ng paglabas. Inaanyayahan ko ang lahat ng katulad ng hakbang ng maisog na nananawagan ng transparency, accountability, peace and security. Magtungo po kayo sa September 21, linggo po ito, sa Liwasang Bonifacio, yung mga nandito sa NCR. No? Lahat po ng nasa National Capital Region, lahat po ng nasa Metro Manila na nais ng magpahayag. Marami po kayo. All walks of life, dinalapitan po ako nagtatanong. Eto na po iyon. Ang pasya po ay meron na po tayong pahayag ng paglabas, September 21, magtungo po sa Liwasang Bonifacio. Magsisimula ang programa ng 1:00 ng hapon, pero umaga po ay maaari na kayong magtungo dyan. Permit or no permit, sa Liwasang Bonifacio po ang hakbang ng maisog for Metro Manila. Ang gagawin pong paglabas dito sa pahayag ng paglabas ng hakbang ng maisog, hindi lamang po ito Metro Manila. Meron pong gagawin na payapa at naayon sa saligang batas sa pagkilos sa Bacolod, sa Cebu, sa Davao, sa Marawi, sa General Santos City, sa Cagayan de Oro, sa Iloilo, sa Dumaguete, sa Pagadian, at Pakinggan nyo lang ho yung mga kababayan natin dito na nagtatanong sa comment section sa lugar daw ho ba nila na itong lugar na to, meron ba daw hong mga pagkilos na gaganapin. Ayan o, iniisa-isa na ng nitong si Atty. Vic Rodriguez, tinig maisog kung saang mga lugar yaang gaganapin ng mga sabayang pagkilos sa araw ng September 21. Sa Butuan. Kung meron pa pong hahabol, may mga araw pa po na magla-live tayo, magsasabi po ako kung ano yung karagdagang lugar. Ulitin ko ito pong aking binabanggit ay napagpasyahan po at kaya po meron na tayong pahayag ng paglabas. Bawal po ang neutral. Lahat po ng galit sa korupsyon, lahat po na gusto ng idinunsyo o i-denounce ang korupsyon, magtungo po kayo sa Liwasang Bonifacio. Nandun po ang hakbang ng maisog, September 21. Yan po yung araw natin, September 21. Nananawagan po ako sa lahat ng nasa Metro Manila. Sumuporta po kayo. Lahat po ng galit sa korupsyon at nais proteksyonan ang ating mga kababayan, magtungo po kayo sa Liwasang Bonifacio on September 21. Umaga pa lamang po, pwede nang magtungo dyan. Ang simula ng programa ay 1 p.m. Permit or no permit, tutuloy po ang hakbang ng maisog sa Liwasang Bonifacio sa darating na linggo, September 21, 2025. Yung mga kasama po natin na nasa Bacolod, nasa Cebu, sulat po nyo nasa Bacolod, nasa Cebu, nasa Davao, nasa Marawi, nasa Jensan, nasa CDO, nasa Iloilo, nasa Dumaguete, nasa Pagadian, nasa Butuan. Meron din pong payapa at naayon sa saligang batas na pagkilos na yan. Meron pong nag-message si Colette Romares Suzuki. Colette Romares Suzuki, ang panawagan po ng hakbang ng maisog, ang pahayag ng paglabas ng hakbang ng maisog, hindi lamang po nationwide. Ito po ay worldwide. Meron din pong gagawin na pagkilos ang hakbang ng maisog diyan po sa Netherlands.
Nako. Meron din po dyan, hindi lang po hakbang na maisog, halo-halo na po yan. Lahat ng Pilipino, tumungo po kayo diyan sa pagtitipon sa Netherlands. Ganon din po sa Japan. Dalawa po yung venue. Ayos. Isang Tokyo, Japan, isang Nagoya, Japan. Magtungo po ang lahat ng Pilipino. Apektado po kayo. Nagpapadala po kayo ng remittance. Sumali po kayo. Worldwide po itong gagawing pagkilos. At meron din po sa San Francisco, USA. September 21 po lahat ito. Yung mga nag-oorganisa pa ho na magbibigay ng mensahe o ng notice rather, sasabihin ko po sa inyo yung mga karagdagang lugar. So ulitin ko ho ang hakbang ng maisog, ito po ang linalaman ng pahayag ng paglabas. Lahat po ng Pilipino, magkakaroon po tayo ng worldwide rally against corruption, against oppression. Labanan natin ang korupsyon. Sa labas po ng bansa, sa Netherlands, lahat po ng Pilipino, wala pong grupo-grupo riyan, sumali po kayo. Diyan po sa Netherlands sa September 21, diyan din po sa Japan, sa Tokyo at Nagoya, diyan din po sa San Francisco, USA. Dito po sa Pilipinas, gaganapin po ang pagkilos sa Dumaguete, sa Pagadian, sa Butuan, sa Bacolod, sa Cebu, sa Davao, sa Marawi, sa General Santos City, sa CDO at sa Iloilo. Yung mga nasa Metro Manila ho, tumungo po kayo sa Linggo, September 21, sa Liwasang Bonifacio. Ang dalin po ninyong watawat ng Republika ng Pilipinas. Yan. Ipakita. Ayan nga mga kababayan, yun na ho yung mga lugar, yun na iniintay ko para yung mga kababayan natin dito sa PH Update na nagtatanong kung saan ba gaganapin yung mga ano na yan. Kasi sa mga susunod na araw ho, siguro medyo mapapadalang ho ang upload natin, no? Medyo mapapadalang. Pero hanggat maaari, kung kaya kong magbigay ng update sa inyo, magbibigay ko ako. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Manlad ng Pilipinas. Maraming salamat dito kay Vice President Sara Duterte, dito kay Atty. Fig Rodriguez. Palakpakan ho tayo.